Okay, magandang araw muli sa lahat ng sumusubaybay sa aming programang Kalikasan Kalusugan at nandito na tayo ngayon sa second segment. Kaya kanina napag-usapan natin tungkol sa kalikasan. Ngayon naman ang pag-uusapan natin tungkol naman sa kalusugan. O kaya may naisip nga ako nung napag-usapan namin kanina tungkol doon sa kalikasan, hangga't inaantay natin si Doc, yung NIM tree pala, ito'y maganda rin, maganda rin itong dapat i-promote sa ating gobyerno kasi panahon ni President Marcos, yung tatay, ito ay tinatanim, pero nung pagpasok ng kasunod na mga administrasyon, pinapabunot ito, inaalis ito, hindi ko alam kung bakit, dahil isa itong uri ng halaman na nagagamit din ito pang pesticide, para yung parang tinatawag natin na natural dapat. Kaya lang, syempre hindi naman natin hawak ang bawat pamumuno ng gobyerno, hanggang dito lang tayo. Nagsasuggest lang tayo kasama si partner na yan, eksperto pagdating sa kalikasan. Pero hindi tayo naman magkakaroon ng pagkakataon. Hi, Doc. Doc, maganda. Hello, good evening, Jill and Fred. No? Yeah. I'm so happy to be with you again dito sa ating Kalikasan Kalusugan. So, ang topic natin ngayon ay chelation therapy, diba? Yes po. Yes, Doc. Yeah, so, napakahalaga ng chelation therapy na didinig ko yung kanina at marami na kayo natalakay. No? So, para sa kapakanan ng ating mga audience, gusto ko lang ipaalam na number one health problem ngayon sa top 1 sa 10 leading causes of mortality and morbidity, ischemic heart disease pa rin. Pag sinabi ischemic heart disease, yung mga coronary arteries, yung mga maliliit na ugat sa ibabaw ng puso natin na nagsusupply mismo sa muscles ng heart, ay nababara. At ito ang number one cause of death. No? Number one cause of morbidity, yung pagkakasakit sa mga adult sa ating bansa, maging sa ibang bansa, kahit sa US at sa ibang bansa. No? Ngayon, ang isang pinaka-powerful tool na magagamit natin na very effective and safe is chelation therapy using intravenous EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. So ginagawa natin yan para ma-address yung pagbabara sa puso. Now, how does it work? Inaalis niya yung mga heavy metals na naging nucleus ng mga inflammation ng mga arterial plaques na tinatawag. No? Yung mga bara na yon, kung titingnan nyo sa kahit gross, no? Yung cross-section ng blood vessel, yung nakabukol na gano'n. Meron yung inflammatory process, meron siyang deposition ng cholesterol, meron din siyang mga fibrosis na tinatawag, meron calcification. At the same time, pag nag-rupture siya, nagkakaroon ng mga blood clots. No? So, delikado. Yun yung tinatawag na malignant endothelial dysfunction. Malignant endothelial dysfunction, yun to the point na mag-rupture siya. Kapag nag-rupture siya, mag-expose yung laman niya, mag-attract ng blood clotting process yun. At doon yung mga dramatic na nangyari, acute heart attacks. No? So, mapiprevent natin yun maaga pa, kukunin natin yung heavy metals nasa core, nasa sentro ng plaques na yun matatanggal yung chelation therapy. Pag natanggal yun, magsasubside ng inflammation doon, yung inflammatory process. In so doing, unti-unti, magre-remodel na siya, babalik siya sa normal. It takes time, but remodel, babalik na yung magre-remodel yung blood vessel, mawala yung bara. It takes time. Pero ang sinasabi ko, on the first day pa lang na nabigyan ng intravenous chelation therapy, prevented na yung acute heart attack kasi hindi na magba-blood clot because EDTA is actually a gold standard for anticoagulant therapy, no? So, or for any anticoagulant agent for that matter. So, I've been giving chelation na ako, nasa 19 years na ako, since 2005 pa nagki-chelation na ako ng mga pasyente. So, with that kind of track record of using chelation therapy to my patients, nakita ko yung magandang result. No? Yung mga patients ko, nape-prevent na yung mga cardiac events na tinatawag. Walang iba kundi heart attack. No? Nape-prevent na yan.
At the same time, nagbibigay tayo ng dimethyl sulfoxide, nabanggit rin ni Jill kanina yan, para ma-address na kagad yung inflammatory condition ng endothelial lining ng blood vessels. So napakaganda niyan. I am more than willing to help any doctor who would like to learn it. It's a very simple procedure. Intravenous. Ako nga, dinedelegate ko lang sa nurse ko kay Nurse Fortes, no? Nurse Bing. Fortes, dinedelegate ko lang. He's so confident kasi matagal na kami magkasama 19 years na kami magkasama, so halos alam na niya lahat. So I'm so confident, kayang-kaya na niyang gawin. So dinedetermine ko lang anong dose na ibibigay sa pasyente. Depende rin sa condition ng pasyente. So, can you imagine, meron kami mga patients na pa-bypassan ng mga doctor. Gusto nila i-bypass. Pag hindi nyo bypass yung pasyente, yung bypass grafting, yung open heart surgery yun di ba? Pag hindi nyo pinabypass yan, heart attack yan anytime, mamamatay yan. Once we get these kinds of patients, sabi ko, mabigyan natin ng unang session pa lang yan, he's out of the danger of getting heart attack. And it's true, no? Maraming ganyan mga pasyente na since 2005, isa sa mga earliest patients na handle namin. Hanggang ngayon, buhay pa, hindi na bypass, no? At nasa normal daily activities na-resume na niya yung dati niyang functionality. No? So, ganun kaganda. At the same time, nililinis yung katawan natin, dinidetox yung katawan natin sa mga matitinding mga heavy metals na heavy metals na pumasok sa katawan natin. Ito yung mga basically 6 yan, pero marami pang iba. So ito yung aluminum, nickel, mercury, cadmium, arsenic, tsaka itong lead. So kung titingnan natin, expose tayo dyan. No? Bago pa itong mga stainless na uso nung araw, mga baby boomers dyan, bata pa tayo, ang ginagamit sa bahay ng mga magulang natin, yung aluminum wares. Nandiyan yung kaldero, kaserola, kawali, rice cooker, puro aluminum. Alam naman natin, soft metal yan. No? So, what happens is, halimbawa, magluto ka ng paksiw, lalagyan mo ng suka. Yung acid, mag-react yan. Kaya medyo metallic na yung taste minsan ng sabaw Kasi na pumapasok na yung aluminum sa katawan natin. No? Yung nickel naman, alam natin maraming na-allergy pagka nagsuot ng mga nickel na may mga bibili mga bracelet, mga kwintas na nickel lang, nakaka-allergy. Kasi yung metal na yan is really toxic sa katawan natin. At the same time, na-expose tayo through industrial exposure. No? Ginagamit sa industry yan. Yung mercury, ang daming ginagamitan yan sa mining ng gold, ginagamit yan. Tapos na-evaporate yan kasi liquid metal yan. Pupunta yan sa environment, in the form of metal mercury, mahuhulog yan sa oceans natin, kakainin ng mga planktons yan, metal mercury. Yung planktons kakainin ng mga crustaceans, yung mga crustaceans kakainin naman ng mga fishes, yung fish kakainin ng larger fish, hanggang sa large fish, tuna, kakainin naman ng tao. Gustong-gusto natin yung mga malalaking tuna, di ba? So, napupunta sa atin yung mercury. So, ang taas na exposure kasi sa food chain, tayo yung nasa top ng food chain, tayo yung nagko-consume dito mga heavy metals na ito. Yan. So, yung cadmium naman, present yan sa cigarette smoke. Sa industries din, sa cigarette smoke. So, pag nakakalangkap tayo ng second-hand cigarette smoke, tumataas yung cadmium sa atin. Yung arsenic din sa industry, yung lead, ang dami niyang lead sa mga paints, sa mga gasoline, sa mga fumes na lalanghap natin yan. So we are all exposed daily to all these heavy metals. So what happens is, nagiging toxic yung condition natin, kaya prone tayo sa maraming mga sakit. And the only way to remove all those heavy metals from our body is through chelation therapy. Pwede rin yung ibang procedure, meron silang iniisip ko yun, may ibang mga herbal na nakakagawa daw noon. Pero ang proven na intravenous, para sigurado, intravenous chelation therapy para tanggal na kaagad ng mga iyon. At the same time, itong recent na problema ng maraming tao, which is none other than spike pathology, spike protein pathology, no? Nung dumating tong SARS-CoV-2 virus na ito, na-expose tayo sa spike protein niya. So,
Na-expose tayo dyan, kaya yung mga metabolic syndromes, hypertension, ischemic heart disease, kasama dyan, diabetes, itong cerebrovascular disease or stroke, at iba pa, no? Pati cancer, dumami ng dumami ang mga tao, kaya ang daming excess deaths sa napakadaming bansa. It's because of the spike protein. So that came from the virus na lahat tayo na-expose na dyan sa virus na yan. At the same time, nagbakuna sila at ginagawa ng bakuna, nagproduce ng maraming spike protein. Kaya spike protein pathology, tawag nga nila spikopathy. Kaya ang daming sakit ng tao ngayon. So, chelation may also handle that. Partly, not full, no, pero mape-prevent niya yung hypercoagulation ng blood because of the spike proteins. Yan. So, ganun kahalaga yung yung ating chelation therapy, no? Doc, may nagtanong kanina, Doc. Nagda-dialysis na siya. Pwede ba bang i-chelation? Yes, alam niyo po, ang chelation kasi, ang nangyayari, yung EDTA, kind of protein na pag sinabing chelate, from the word Greek word chele, which is yung alam mo yung sipit ng alimango, pag nangagat siya, parang sinisipit niya. Doon nila kinuha yung idea na yun. So, parang sinisipit nung EDTA yung heavy metals na sa natin. So, mangyayari, nabalot na siya. Pagdaan niya sa kidney, hindi ma-determine ng kidney na may heavy metal pala. Kasi nando siya, nakabalot siya. Palulusutin siya, i-filter siya. May lalabas na sa ihi natin. Okay? Ngayon, ang problema, may kidney failure itong pasyente. No? So, ibig sabihin, limited na lang yung capacity ng kidney niya. So, according to the creatinine clearance niya, kino-compute yan, kung ano lang yung kaya, yung clearing capacity ng kidney, i-compute natin. Doon natin mabibes ilang EDTA pwedeng ibigay. So, hindi siya the limiting factor. Pwede pa rin i-chelation kahit may chronic kidney disease yan. Depende sa present na kidney function niya. Kino-compute natin yan, tapos mabigyan natin ng tamang dose. Ang mahalaga, meron tayong paraan para matanggal yung metals. Next question, Doc. Is it best to chelate before dialysis or after dialysis? I don't think there's any difference at all. No? Pero ang problema kasi, nagkakaroon tayo ng limitation din sa mga dialyzing patients kasi nililimit ang water intake nila. So, with chelation, kailangan natin mataas ang water intake dahil paano ilalabas yun? Kailangan ihi. No? So, kaya medyo limiting talaga yung kidney failure, pero unti-unti lang magagawa pa rin natin ang paraan, unti-unti lang, no? Pero kung tanong before or after, doesn't matter. Mas maganda before para na natulungan, even after wala problema. Kasi Doc, kaya ako tinanong yun. Sa chelation kasi, sa dialysis, di ba, inaano nila yung creatinine, tinatanggal nila. So kung mababa na yung creatinine level niya after dialysis, mas maibigay natin ng maganda yung EDTA at saka makaka-function ng EDTA ng mas maigi with a lower creatinine content. What do you think, Doc? Yeah, that's logical to look at it that way, no? It's very logical, no? That way ma-maximize natin yung chelation. Pero as I said, kung may kidney failure, nalilimitahan tayo ng pambibigay kasi ang medium na ginagamit natin is sodium chloride. Limited din ang mabibigay nating sodium sa pasyente. Otherwise, pwede natin deliver, kaya lang i-concentrate natin yung EDTA mas mataas. Masasaktan ang pasyente. So, gusto natin comfortable rin yung pasyente. So, we do it little by little. Pwede natin gawing daily, pero yung pwedeng ibigay sa isang araw, bigyan natin sa 3 araw. So, we will be delivering the same amount of chelating agent sa pasyente. Okay. Next question, Doc. Would it be also beneficial, for example,
yung mga nagda-dialysis, we just chelate, hindi na chelate to, no? Let's say DMSO lang kaya, Doc. What do you think? DMSO lang bibigay. Oo. Yes, sir. Makakatulong naman, pero anong purpose? Kung ang purpose ay para i-address yung inflammatory conditions, there's no problem doing that, no? Usually nagbibigay tayo ng plain DMSO pagka halimbawa meron autoimmune disorders, kung ang nature ng kidney failure is because of an autoimmune problem, well and good, no? Pero we are blessed to have another tool na nagagamit natin para matulungan yung mga inflammatory autoimmune, which is ivermectin. Binibigyan ng ivermectin, walang problema sa kidney function ivermectin. We can give as much as we want to give with ivermectin. Kaya kung ang purpose ng pagbibigay ng dimethyl sulfoxide is because of the autoimmune, gamitin na rin natin yun. Kasi magmi-medium ka rin sa dimethyl sulfoxide at sodium chloride, hindi ka pwedeng bibigay ng puro limited tayo magbigay ng sodium sa pasyenteng nagda-dialysis. So ivermectin na lang bigay natin. Yun, mas okay. Ayun. Yung autoimmune niya. Usually, yung mga may kidney failure, doon din sila, mataas ang chances na baka mag-ischemic heart disease, di ba? Kasi usually, mag-anak yan eh. Yung may diabetes, prone siya sa ischemic heart, prone siya sa kidney failure. May kidney failure, usually, sign niya na meron siyang metabolic syndrome na possible din na prone siya sa heart attack, ischemic heart disease. So we give the benefit of mas maganda kung wala po problema sa kidney na unahan na natin ng chelation therapy. In that way, nag-benefit na yung pasyente, baka hindi na nga mag-kidney failure yan kung naunahan natin. Kasi one of the reasons why kidney failure is because of the heavy metals. Of course, hypertension is one, is one main reason kaya nag-kidney failure kasi hindi kaya nung kidney yung sobrang taas ng presyon, nasasaktan siya. So kung ma-address natin agad, baka napababa rin natin yung blood pressure indirectly, hindi siya directly gamot sa high blood. Indirectly, nilinis natin yung system, na-address natin yung mga inflammation, so it could help maagang ginawa yung chelation. So I'm saying, prevention is better than cure, pero merong levels ng prevention, di ba? Primary, secondary, tertiary. Kung makapag-primary ka agad tayo with chelation therapy, that's the best way to do it, no? Usually, ang dumadating sa ating pasyente, nasa worst condition na, tertiary prevention na lang tayo, no? Kung makakapag-primary, mas mabuti. Kung secondary, may sakit na, okay, pwede pa rin. Kahit nga tertiary, pwede pa rin. Pero mas mahirap na. Alam naman natin, pag advance na yung condition, mas mahirap talagang gamutin. Pero meron pa rin tayong magagawa. Kaya nga, Dok, ang pan ko nga, di ba, ang ating recommendation dyan, 40 years old pa lang, talaga mag-chelation na Tama ba, Dok? Or even earlier pa nga ngayong panahon Yeah. Actually, sinasabi ko before, any male, 40 years old and above, o pagtungtong ng 40, maganda, mag-basic chelation na kaagad. Female, 50, o kahit 40. Mag-chelation na kaagad para ma-prevent na yung ibang mga mga inflammation, lalo na itong endothelial dysfunction, malignant endothelial dysfunction. Para din yung sasakyan na 40 years mo na nagamit, mag-maintenance ka naman. Dapat 5 years, partner. Yes, actually. Partner, dapat 5 years sa sasakyan, naka-maintenance ka na. Sa katawan ng tao, 40 years nga bago dapat magkaroon ng that's looking at it on a mechanistic way. Hindi naman ganun ang human body actually. Kasi ang human body, remember, the human body repairs itself. Diba? Meron siyang recuperative force that it repairs itself. Pero what happens is, bakit nagkakaroon tayo ng mga chronic diseases, chronic illnesses, is because we have been, ang problema kasi, doon sa diet natin from childhood hanggang sa ngayon. Intake ng yung mga nakakain natin, which are, pero kung given the right diet, the perfect diet, hindi dapat magkakasakit kahit adult na Wala dapat yung mga chronic diseases na yan. Wala dapat alta presyon, wala dapat sakit sa puso, kidney failure, diabetes, lahat yan. Pati cancer, wala kung maganda yung food intake natin from the start.
No? Ang problema, natututunan natin yan, late na di ba? Late na. No? Saka lang ngayon natin na-realize, ganun pala, syempre, all those decades na lumipas, na-subject na rin tayo doon sa mga adverse factors na yon. So, kung mga young people, kung ngayon pala mag-i-interest sila, they will correct the way they eat. Di mas mabuti. Siguro napapansin nyo rin yan, napapansin rin ng ibang audience natin. Pagpasok nitong pandemic nito, ngayon tapos na nga yung pandemic dapat, no? Ang daming sakit ng mga tao. Miski tayo mismo, naapektuhan tayo, sumasama ang mga pakiramdam natin. Maraming factors na possible no? Pwede yung exposure natin sa spike protein. Maybe it's coming from the virus itself or from the vaccine, from shedding ng virus, shedding ng vaccinated. It can be like that, no? Or maybe it's coming from graphene oxide. Nung kailan, kakausap ko si Dr. Quijano, Dr. Romy Quijano. Ang graphene oxide pala, ilalagay na rin nila sa food ngayon Hindi na kailangan i-inject no? Maybe another factor is the fifth generation EMFs, electromagnetic frequencies. Kasi sabi nila, yung fifth generation EMF na yan, katumbas na ng microwave yan. So parang nasa microwave na yung buong planeta, no? Kaya ang dami sakit ng mga tao. So ano ba ang cause nitong excess deaths, which is a phenomenon, it's a global phenomenon actually, no? Meron akong ginawang chart na gusto kong i-present sa sa Congress kung magkakaroon pa ng hearing sana. Even the countries which has the lowest vaccination rate, countries which has the lowest COVID deaths, may excess deaths din sila. Pero iba yung very significant, yung may mga highest COVID deaths at saka yung mga highest vaccination rate, ang tataas ng excess deaths nila. So bakit parang globally, ang dami talagang bansa na may excess deaths na hindi nangyari before. So it must be a conglomeration of all these factors, no? The COVID itself, the vaccine, which is spikopathy, di ba? The 5G EMFs, graphene oxide, or whatever is there na hindi na yung iba, baka hindi na natin alam. So alam ng mga nararamdaman ng mga tao, iba ang dating ng health ngayon. Mga tao nagsasuffer. So, kaya ako binabanggit ito, before nung kasagsagan ng COVID, nung nagsimula ang akala natin, maximum in a month, 10 capsules lang tayo. Ngayon, nagde-daily na tayo ng ivermectin. Yan, totoo. So, nagde-daily rin ako Hindi ko sinasabi ko nga sa iba, mag-daily na kayo kung para matibay yung immune system natin, matibay, malakas ang very, natin, ang immune response natin very alert, no? Yan. At saka sa bagay, na-address niya yung maraming problems at saka na-prevent niya ang cancers. 80% of cancers na-prevent niya. Kaya there's every reason to take it daily. Include na natin sa kung nagmumultiply tayo. Actually, Doc, may bagong studies sa glioblastoma, di ba? Meron ng ivermectin. Ni-post ko niya, naipasa ko kaya ito sa iyo. Naalala mo doon kung sinabi natin na nagko-cross ng blood-brain barrier nung dinidiscuss pa natin yung early stages, di ba? If it is good or bad. O yun, talaga effective doon sa glioblastoma ang ivermectin. Yeah, kaya ibig sabihin, na ang lesion nasa brain na tapos nag-work pa siya, no? So, yes. Damage the brain when it's curing glioblastoma. Di ba? Ano lang use your power of reason and you will understand that is really helpful. It's not harming the brain. Di ba? Di ba, sinabi pa nila, it's harming the kidneys and the liver. And ngayon, kami mention natin kanina, kahit may chronic kidney disease yan, may kidney failure yan, it's safe na binibigyan natin ng ivermectin. Ivermectin. Hindi naman gamot sa kidney failure, pero we're addressing something else. Pero wala tayong agam or pag-aalala na bigyan siya at mahaharm yung kidney. Hindi naman sumasama yung kidneys. Miski yung liver, meron nga akong patient na may liver cirrhosis na gumanda pa yung condition ng liver niya, function niya. Nung nag-daily ivermectin siya. Anong dosage, Doc? 1 capsule a day lang.
Pero actually nakita niya kagad yung benefit during the pandemic. 1 capsule every 3 days lang tayo eh. Nagulat siya. Kasi this is a very exceptional case kasi it so happened pati yung brother niya may liver cirrhosis kasi sa family marami silang may liver cirrhosis. Yung brother niya binibigyan ng ivermectin, ayaw talaga. Kasi baka mag-cause ka daw ng problem sa liver. May liver cirrhosis siya. Nadinig daw niya na sinabi ng DOH, yung masama sa liver. Yes. Pero yung patient na yun, actually, asawa ng classmate ko yun eh. Meron din siyang liver failure, may liver cirrhosis, no? And yet, nag-take siya ng ivermectin, natatakot sa COVID eh. Nagtaka siya, lumakas siya ng lumakas, palakas ng palakas. Hanggang ngayon, sabi niya, 2 years na. Ito, continuous ako nag-take. Sabi ko, i-daily mo na pa. Ayaw ko kung nag-daily siya, pero nag-every 3 days pa rin. Gumaganda. Imagine mo, 2 years na yung liver cirrhosis niya. Lalo gumaganda. Actually, given the right conditions, ang body natin, kaya niya mag-repair, kaya niyang i-reverse lahat yan. Pati yung diabetes, any of metabolic syndromes, pwedeng ma-address yan, ma-reverse kung mas malakas yung recuperative force na exert natin, na ma-counter niya yung degenerative force, di ba? So it has something to do with the right diet. Go low carbohydrates, mag-zero sugar ka, then mag-keto. Kung alam natin yung tamang paraan, no? Marireverse yan, yung diabetes, yung mga metabolic syndromes na yan. Okay. Partner, oras na tayo. Sige. May clear lang natin. Hindi, binasa ko kasi yung doc, yung mayroong nag-message na daw yung husband daw niya na-infect yung kamay niya, na-infection, tapos binigyan daw ng antibiotic, hindi gumaling. Tapos nung high dose vitamin C at saka ivermectin, ayun, nag-okay daw yung kanyang kalagayan. Kaya binasa ko, kaya nakalimutan ko, oras na pala eh. Kaya Doc, maraming salamat. Partner, salamat at salamat sa Radyo Kalusugan, sa Soul TV. Salamat sa lahat ng nanonood sa amin at sa manonood pa lang. Kami muli sa susunod na araw, babalik ulit kami. Sana si Doc Alan makasama natin ulit. Kaya maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat ng aming nakikinig at nanonood sa aming programang Kalikasan Kalusugan!